is this? A humble leader loses. Sabihin mo sa katabi mo, loses. Talaga, Brother Vars? Ang leader loses? Yes! Big yes! Pakinggan nyo itong mabuti kaya sinisigaw ko para marinig nyo. Pakinggan nyo mabuti ito. A humble leader loses intentionally so that his followers win. A humble leader loses intentionally so that his followers will win. And at the end of the day, gabi na. At the end of the day, everybody wins. Nakuha niyo yun? A humble leader loses intentionally so that others, his followers, win. And at the end of the day, everybody wins. Everybody happy. I said intentionally, not continuously. Alright? Naalala ko, yung isang lalaki, feeling niya lagi lugi siya. Ngayon, sabi niya, ano ba yan? Lugi na lang ako sa buhay. Try ko kayang kumain, baka gutom lang ito. So pumunta siya sa isang arroz kalduhan, gotohan. So pumunta siya doon, sabi niya, pabili nga ako ng arroz kaldo ninyo. Magkano? Sabi nung magtitinda, 5 piso lang. Talaga, 5 piso lang? Opo, 5 piso lang. Gano'ng kalaki naman yung 5 piso? Di ba ganyan tayo, di ba? Mura nga, pero i-check ko yung lalagyanan, di ba? Kasi ayaw mo nga maisahan, ayaw mong lugi Nakita niya yung mangkok, doble ng usual na mangkok. Ay, hindi ako lugi dito, 5 piso lang. Sige te, bibili ako. 5 piso lang talaga, as in 5 pesos. Sigurado? Opo sir, 5 pesos. Binigyan, pinuno yung isang mangkok, malaki. Kinain niya. So akala niya, uy, sa wakas naman, hindi ako nalugi ngayon. So kinain niya. Sarap na sarap siya sa arroz caldo niya. Maya-maya, may nakita siya. Langaw. Pagkakita niya ng langaw, sabi niya doon sa nagbibenta, ano ba naman to? Bakit may langaw? Grabe naman yan. Dami-dami nga, pero langaw. Langaw ang sako? Sabi niya doon. Sir, 5 piso na nga lang yung arroz caldo namin. Ang gusto mo pang sahog, manok? So, lugi na naman siya. Feeling niya, when we lose, feeling natin lugi tayo. Di ba? Kapag a leader nag-lose, hindi, sandali, lugi ako. Di ba? Ganun ang feeling natin. My dear Vista Group and family, listen to this. A humble leader loses intentionally so that others can win. Can I shock you? Kukuhientin ko kayo, Can I shock you? Okay lang? Practice nga tayo, sabihin niyo, woo! Ganon. Ready, set, go! Eto na. Do you want to know the greatest servant of all? Gusto niyo malaman? Who is the greatest servant of all? Ngayon kapag nalaman niyo, dapat ma-shock kayo, Okay? Yung reaction niyo kanina, ganun dapat. Do you want to know the greatest servant of all? Tanong niyo kung sino? It is God. Ang tasa. It is God. God is the greatest servant of all. Alam niyo, tinitingnan namin ng Diyos as Father Almighty, Creator, Redeemer, Savior. Tama? Yes. Pero bihira lang natin na tignan siyang servant. Tama ba? Tingin mo sa kanya, hero, Almighty. Pero bihira lang natin siyang tingnan as servants. Bakit? Because we think of servants as someone inferior to us. Someone lower to us. Someone na binabayaran natin para gawin yung isang bagay for us. Nasusundan nyo? Yan ang tingin natin sa servant Ano ba? Yung mga mas mababa sa atin. Yun yung akala natin servant. That's why ang Diyos hindi natin makitang servant. Nasusundan nyo ho? Pero alam nyo, araw-araw, God is serving you. He is. Araw-araw, God is serving you with air, with life. Every day, God is cleaning up the mess in your lives. He is. Every day. Bumagsak ka, di ba? Nag-fail ka, lilinisin niya yan. Every day, God is busy healing you.
Every day, God is busy providing ng mga kailangan mo. Every day, God is busy making you happy. Gusto ko, happy ka, sabi niya. God is the servant of all. That's why Jesus served. He told us, naalala nyo, to do the same. Tayo din mag-serve. He told us to do the same. Serve, serve, serve. Segue ko lang na kailangan po kami ng servant sa feast. Baka gusto nyo mag-serve. Sige nga, kung talagang nakikinig kayo kay Lord. Sa mga magulang dito, taas ang kamay. Thank you very much. Favorite naming examples kasi mga parents. Sa mga magulang ulit dito, taas ang kamay ulit. Sabihin nyo, yee! Alam nyo, kayong mga parents, all parents, kayo ang mas nakakaalam ng salitang or ng phrase na lose intentionally so that your family can win. Parents yan. Kung katabi mo ang parents mo, sabihin mo sa kanya, thank you po. They lose so that you can win. Amen ba tayo dyan? Parents know how to lose intentionally so that their children can win. Palagpakan naman natin yung mga parents natin. Naalala ko yung kwento ni Bradley. Si Bradley gustong maging magaling na business person. Gusto niyang maging magaling na negosyante. Kaya bata pa lang lahat sa kanya may halaga, may cost. So lahat ng gagawin niya dapat laging may bayad. So minsan, isinulat niya sa isang papel lahat. Tapos inilagay niya sa dining table nila. Tapos nakita ng nanay niya, pagkabuklat ng nanay niya, nandoon, Ma, ito po yung mga utang niyo sa akin. Inutusan niyo kong bumili ng toyo, 10 pesos. Naghugas ako ng pinggan, 10 pesos lang sana, kaso may mga kaldero, so 20 pesos. Pangatlo, inutusan niyo akong maglinis ng bahay, 20 pesos ulit. All in all, ang utang niyo sa akin, ilan? Yan tayo, may naman sa mati. 50 pesos. So yung nanay natuwa, kasi sabi niya, uy, galing-galing naman ng anak mo, magaling sa math. So tuwang-tuwa yung nanay. Yung nanay, bumawi. Nagsulat din sa papel. Nilagay niya din sa table. Naka-fold. So kinuha ni Bradley. Kinuha ni Bradley. Pagkabukas niya gano'n, anak, ito naman yung mga utang mo sa akin. Ito nakalagay doon. Nung pinagbubuntis kita, wala. Nung pinanganak kita, wala. 0. Noong binuhay kita ngayon, 8 years old ka na, wala. 0. Anak, wala kang utang sa akin. Kasi mahal kita. At nakaiyak si Bradley. Punta siya sa nanay niya nag-sorry. Sorry po. Kasi sinisingil ko kayo sa mga and then niyakap na lang ng nanay. Again, parents, you know this phrase, lose intentionally so that your children can win. Friends, great leaders loses intentionally so that others can win. But at the end of the day, everybody wins. Everybody happy. Tanong, sino sa inyo dito ang may problema o pinagdadaanan ngayon? Taas ang kamay ulit. So malamat, ayan, maraming salamat. Sino naman sa inyo ang may gustong masolusyonan yung mga problema nyo? Taas ang kamay! Pero hindi ko bibigyan ng solusyon. Nagtanong lang ako. Pwede humingi ng volunteer. Ikaw na lang, Brother Ben, sa ikaw dito. Volunteer tayo. Ayan. Ikaw ba, Brother Benz, ay may problema ngayon? Baka mga hindi ko natatanungin kung ano yung problema mo. At meron daw, ay, dami ating microphone. Marami po. Marami ng problema. Marami siyang problema ngayon. So yung malaman niyo lang. Eto, ngayon, si Brother Benz ay may problema. May
may problema ka, kung nagkaroon ka ng problema, yung totoo, ano yung unang-una mong na-feel? Sad. Malungkot siya. Diba? Si Brother Benz ngayon, may problema, nasa problem zone ngayon. Problem zone, may problema, tapos malungkot. Bro, tapos dito. Bro, dito, solution zone. Solution zone. Nandyan yung solusyon. Nandyan. Ikita mo, yan. Ngayon, anong gagawin mo? Microphone. Pupunta siya doon sa solution zone. Now, ikaw, ako, dahil katabi ko siya, sasamahan ko siya papunta sa solution zone. So, nandito na kami sa solution zone. May solution na. Nung may solution na, anong naramdaman mo yung totoo? Happy. O, ganun lang kasimple yun. Pero palakaman naman natin. Now, bakit ko ginawa yun? Anong punto ko? Talin niyo akong ano? Wala lang. Ginawa ko ng model si Brother Benz. Here's my point. When you help someone, when you loses to help someone, diba, unang-una mong iniisip, lugi ka. Yung tipong kapag tutulong ka, lugi ako. Yung tipong, hindi nga okay yung pamilya ko, tutulong pa ako sa pamilya mo. Hindi nga ako okay, tutulungan pa kita. Nasusundan niyo ako? May problema nga ako financially. Bakit ko siya tutulungan financially? Hindi nga ako okay sa school, tapos tutulungan ko pa siya sa school niya. Hindi nga ako okay sa trabaho, bakit ko siya tutulungan sa trabaho niya? Ito na, hindi ko maayos-ayos eh. Palugi na yung negosyo ko, bakit ko siya tutulungan sa negosyo din niya? Meron akong ibang iniisip. Nasusundan niyo yung punto ko? Feeling mo lugi ka. My dear Feastabukan family, listen to this. The blessing of loving and serving people is when you help them, you find yourself being helped as well. Ulitin ko. The blessing, the joy of loving and serving people is when you help them, you find yourself being helped as well. So, kahit may problema ka din, you help the person, hindi ka lugi. You lose also, pero hindi ka lugi. That's the blessing. That's the joy. Give love. Sabi mo sa katabi mo, give love. Serve. Because a humble leader loses. Ano yung pangatlo ulit? A humble leader? Last, a humble leader leads. So, alis na ako ha. When a humble leader leads, it means you are empowering your people. You are empowering more leaders who grow better than you. You need to grow leaders who are better than you. Dapat yung mas magaling sa'yo. Yung mas magaling pa sa mga ginagawa mo. Hindi ka dapat insecure. You want to bring out the best in others. Because in the future, you will create giants in your life. You will create giants in your life. Imagine mo imagine mo pagpabaliktad. Yung tipong you want people to be lower than you. Yung dapat hindi mas magaling sa'yo. Dapat ikaw lang ang magaling. Oh, magtitrain ako pero hindi dapat mas magaling sa akin. Isipin mo, imagine mo, pag ganun ka, you don't create giants. You create dwarfs. You create dwarfs in your life. That's why people don't succeed. That's why organizations fail. Kasi paliit ng am I making sense? Paliit ng paliit. Hindi ka nagtitrain na mas gagaling sa'yo. Gusto mo, tinitrain mo hanggang dyan lang. Ganun din ang gagawin niya. Paliit ng paliit. And that's the reason why organizations fail. A humble leader leads his position and let others grow so that by then he will lead without a title. A humble leader is attached not to his position, but he is attached to love. To love. Hindi sa position.
Because a humble leader knows that the real reward is not the position. The real reward is Jesus. It is Jesus. Sabi ni Lao Tzu, kapatid ni Dao Mingchu, a leader is best when people barely know he exists. When his work is done, his aim fulfilled, they will say, we did it ourselves. Grabe, no? Bigat. Ang great leader daw, hindi na nila maalala nag-exist siya. Tapos sasabihin na lang ng mga sumunod sa kanya, uy, nagawa natin. That's a leader. Hindi, no? Yan ang sabi ni Lao Tzu. We bring more leaders. We raise more leaders. In Peace Dagupan, we are training. We are raising leaders. Alam niyo, nabanggit ko ito kanina sa Servants Assembly natin, our youth leader and singles ministry head leaders, they are prayers answered on our part. And right now, we are training them. Malay niyo, after how many years, they can become the peace builder of the world. We grow more leaders. We grow more leaders. Parents lifting up their children to be better than them. Yung boss lifting up his employee to be better than him. Yung friend mo na lifting up you to be better than him. That's a humble leader. Because in the end, your reward is Jesus. Matthew 23 verse 13, sabi dyan, whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. Alam niyo kung bakit sinabi ni Jesus na kapag nasa community ka, you serve the people? Alam niyo kung bakit niya sinabi? Alam niyo kung bakit? Ulitin ko pero bago ko sagutin yan. Sabi ng Diyos, if you are in a community, you serve. Ulitin ko lang yung announcement ko kanina. Peace Dagupan is looking for servants. Your community is looking for servants. Yung tipo, hindi ka na lang nakaupo dyan. Yung iba naman ang uupo dyan. At hindi naman, tayo ka na. Mag-serve. Nasusundan niyo ako? Yung ano? Isang taon ka lang nakaupo dyan. Mag-serve ka naman. Yung gano'n. Iba naman ang paupuin mo dyan. Nasusundan niyo ako? Again, if God is calling you to serve, just serve. Approach us. Now, bakit sinabi ni Jesus na when you are in a community, you serve? Here's why. Ask why? Why? Here's why. Ano ang center ng solar system natin? Sun. Diba? The planets revolve around the sun. Umiikot sila sa sun. Ano sa Tagalog ang sun? Araw. Very good, children. Now, here's the thing. In our lives, in our community, our lives also revolve. Saan? Sa sun. But not the S-U-N. The S-O-N. Our community, our lives revolve to Jesus. Jesus, the Son, is the center of our lives. Jesus, the Son, is the center of our community. That's why every time you serve, listen to this, every time you serve, every time in humility we serve, we learn, we listen, we lose, we lead. Our lives point toward the Son, towards Jesus. Again, I ask you to serve. To serve. May I invite everyone to please stand. Blessed so far? Yes! Paki-check nga yung katabi, tingnan mo kung blessed siya. Humility is about confidence. Humility is about confidence. Pero hindi ito yung confidence mo. Okay, kakaroin ko yan.
Humility is about confidence, pero hindi ito yung confidence mo. Humility is using God's confidence. Ulitin ko yan. Humility is about confidence, but not your confidence. Humility is using God's confidence. Humility is not telling people, I know it all. Alam ko lahat. That is not humility. Humility is telling people that I have a God who knows it all. That's humility. And as we come into worship, we come to the Lord with all humility. As we sing this song, as we come into worship, we come to the Lord with all humility. Na hindi natin kaya lahat. Na hindi natin alam lahat. We come to Him in worship, telling Him, Jesus, I need you. Yun lang. As we sing this song, as we worship Jesus today, we come to Him in all humility, telling Him, Lord, hindi ko kaya na mag-isa, hindi ko alam lahat. Kailangan kita sa buhay ko. Jesus, I need you. Lord, may problema ako ngayon, kailangan kita. Lord, may pinagdadaanan ako ngayon, kailangan kita. Lord, may sakit ako ngayon, hindi ko alam kung hanggang kailan ba to. Pero kailangan kita. Lord, punong-puno ako ng utang ngayon, hindi ko alam kung paano ko mababayaran. Pero Lord, kailangan kita. Lord, ngayon malungkot ako, ang daming bumubulo sa isip ko, ang bigat ng nararamdaman ko, Lord, kailangan kita. Lord, ngayon, hindi ko alam kung maayos pa ang pamilya ko, pero Lord, kailangan kita. Kailangan kita. And that's our prayer today as we come into worship, as we worship Jesus. Amen. Thank you for watching. Be sure to subscribe to this YouTube channel para wala kayong ma-miss na video at live stream. Please also share this video to your loved ones, families, and friends. And do not forget that you can join us here live sa Feast Dagupan. God bless you all more. Mama Mary loves you.